Ito pala ang loob ng bahay mo. Inilibot ni Jane ang kanyang paningin sa loob ng bahay ni Michael. Everything was a dark shade of brown with a splattering of black and white. Ang boring. Walang kadating-dating. Leave my house alone. Pero pangit talaga eh. Kaya ka siguro lagi nakasimangot dahil para nakasimangot din ang bahay mo. Iminuestra pa niya ang kabuuan niyon. Patay ang lahat ng kulay. Pwede bang tumahimik ka muna? Well, I'm just expressing. Tinakpan nito ang kamay nito ng kanyang bibig. Then he leaned down towards her, closing the space between them. Tahimik, maliwanag. Tumango siya. Ang liit-liit mong babae pero napakadaldal mo. Bawasan mo yung kadaldalan mo at baka bigla ka na lang himatayin dahil nabusag ka na ng energy. Tumango uli siya. Good. Now sit down so I can attend your wound. Tumangulit siya, ngunit nanatiling nakatakip pa rin ang kamay nito sa kanyang bibig. Nakatitig ito sa kanyang mukha na tila noon lamang nito nakita iyon. Sa pakiwari niya ay kinakabisan nito ang bawat parte niyon. Nagpakyut siya rito. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. She knew her chinky eyes were her best asset, so she made use of them in any way possible. Mukhang epektido iyon dito dahil napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ng gwapong mukha nito. It was like as if he had finally accepted the fact that he had known her somewhere from his past. Pakiramdam niya ay may mainit na kamay na bumabalot sa kanyang puso dahil doon. Sa wakas, natanggap na rin nito ang presensya niya sa buhay nito. Siya na ang nagtanggal ng kamay nito sa kanyang bibig. Ang alat? Kunwari reklamo niya. Nagugas ka ba ng kamay? That seemed to be awaken him from his reverie. Bakit nakatayo ka pa rin? Maupo ka na nga at nang magamot ko na yung sugat mo. Okay. Naupo siya sa sofa. Hina-high blood ka na naman. Easy ka lang. Hindi ito kumibo at sinimulan na ang paglilinis sa galos na natamo niya sa pagkakadapa kanina. Siya naman ay itinukod ang braso sa armrest ng sofa at nangalumbaba habang nakatingin sa seryosong mukha nito. Ngalingaling matawa siya sa krusor ng mukha nito. Noong mga bata pa sila, kaunting-kaunti lamang dito ay umiiyak na to. Pero ngayon, parang nakakatakot ng lapitan nito. Tipong naninibat kasi ang titig nito. Tulad na lamang ng mga sandaling iyon. Nililinis lamang nito ang sugat niya pero nakakunot ang noo nito. Mabuti na lamang at nasaksihan niya ang pagbabago sa mukha nito kanina. Kahit saglit lamang na tumatagal iyon. Gayunpaman, sapat na iyon para malaman niyang ito pa rin si Makmak na nakilala at naging kaibigan niya noong bata pa siya. Hindi niya napigilan ang sariling haplusin ang ilang mibla ng buhok nitong tumatakip sa mukha niya. Napangiti siya nang makakunot ng noong tumingin ito sa kanya. Anong nakakatawa? Ikaw, nakakatawa ka. Naglilinis ka lang ng sugat ko pero itsura mo parang papatay ka ng tao. Hindi ito kumibo. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Makmak, may tatanong ako sa'yo. I told you to stop calling me with that name, right? Okay, sabi niya. But she was not Jane April Agustin for nothing. Iyon na nga, magtatanong na ako. Ang tagal-tagal na nating hindi nagkita, kaya gusto kong malaman ang nangyari sa buhay mo. After all, ako ang best friend mo noon, hindi ba? You're not my best friend. Okay, fine. E di close friend. Parang gusto niyang kutusan nito. Total na aabot naman niya ang ulo nito. Hindi pala siya itinuring na best friend ng kumag na to. Well, sige. Ayos lang. Isa pa, ipinapaalala ko nga palang noong mga bata pa tayo, ako ang tagapagtanggol mo sa mga nang-aapi sa'yo. Nakukulilili na naman yata ito sa kanyang bumuntong hininga. Fine. Anong tanong mo? Teka, mag-iisip ako ng itatanong ko sa'yo. Dapat juicy at makabuluhan. Inilagay niya ang hintuturo sa sentido at kunwari nag-iisip. May girlfriend ka na ba?
It's none of your business. Sungit. Para nagtatanong lang eh. Nag-isip siya ng iba pang maitatanong. May girlfriend ka na? Meron, sagot nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin at nagpatuloy lang sa paglilinis ng sugat niya. Oh, aber, nasan? Nandun. Saang banda? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ikaw, bakit ba ang sungit-sungit mo? Napangiwi siya nang mapadiin ng kaunti ang pagdampi nito ng bulak na may alkohol sa parte ng tuhod niya na nasugatan. Aray naman, ang hapdi nun. Dahan-dahan naman. Sorry, sabi nito. Yumuko ito at hinipan ang sugat niya. Ayos na? Hindi na mahapde? Maya-maya ay tanong nito. Okay na. Bahagyang nabulol na sabi niya. Bigla kasing bumilis ang tibok ng kanyang puso sa sinabi nito. Nakadagdag pa roon ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Iba iyon sa nakasanayan niyang paraan sa pagtitig nito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dahil parang hindi niya makayanan ang kakaibang tingin iyon. Hindi na mahapde. Salamat. Inilanyuya rito ang kanyang tuhod. Kapag kuwan ay tumayo na siya. Sige, mauna na ako sa'yo. Salamat uli. Nagmamadaling tinungo niya ang pinto ng bahay nito. Sa pagmamadali ay hindi niya napansin ang end table sa gilid ng sofa kaya napatid siya. Pero bago siya napatid, napasubsob at naagapan nito ang pagbagsak niya. Ngunit na-outbalance din nito. He prevented her from falling so she landed on top of him. Dahil itong sumalo sa bigat niya, alam niyang mas nasaktan nito. Naku, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Okay lang, ikaw? Biglang bumukas ang pinto ng bahay nito kaya napatingin silang dalawa roon. Mike! Natigilan si Haru nang mapatingin sa posisyon nila. Oops, sorry. Pasensya sa abala. Hindi ko alam na may kasama ka. Kung gaano ito kabilis na sumulpot ay ganun din kabilis na nakalabas ito at naisara ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang ma-realize niya ang posisyon nila ni Michael. Nang hilakbot siya nang maisip ang maaaring iniisip ni Haru sa inabutang posisyon nila ni Michael. Nagiinit ang mga pisnging mabilis na tumayo siya. Oh my God! Ang akala siguro ni Haru ay may ginagawa tayong milagro. No, he won't think of that. Tumayo na rin ito at inayos ang sarili. Akala mo lang hindi. Habulin mo siya, dali! Bakit ko naman siya hahabulin? Ipaliwanag mo sa kanyang mali ang iniisip niya. Ano bang dapat niyang isipin? Ngaling-ngaling sipain niya ito. Heto siya't natataranta dahil nag-aalala siya sa nakitang eksena ni Haru kanina pero tila baliwala lamang iyon dito. Nagmamadaling tinungo niya ang pinto pero biglang bumukas iyon at tinamaan siya sa noo. Napaungol siya. Sinapon niya ang kanyang ulo. Jane, okay ka lang? Tanong ni Michael sa kanya. I'm fine, sabi niya kahit kumikirot na ang kanyang noo. I think I'm gonna die. Naalog yata kasi ng husto ang kanyang ulo at nalaglag ang mga brain cells niya. Handa na siyang murahin ang kung sino mang nagbukas ng pinto nang ilitaw niyon si Mags. Oh Jane, ano nangyari sa'yo? Nagtanong ka pa? Naaasar na sagot niya. Muntik nang dumugo ang ilong ko sa ginawa mo. Bakit? Hindi naman ako nag-i-English ah. Huwag ka nga magpatawa, Magdalena. Bakit ba kasi bigla mo nalang binuksan yung pinto? Ang sabi kasi ni Haru, may kababalaghan kayong ginagawa ni Michael dito. Makikiasyoso sana ako. Wala kaming ginagawang kababalaghan. Bakit defensive ka? Binalingan niya si Michael na nakatingin lamang sa kanila. Sabihin mo sa kanyang wala tayong ginagawang hindi kaaya-aya. Not because no one was looking doesn't mean that nothing happened. Bahagyang hinila ni Michael ang manggas ng t-shirt niya upang ayusin iyon. Humagikik si Mags. Tila kinikilig ito. Mags, nothing happened. Binalingan niya si Michael upang katsuguhin ito.
But the moment she saw his handsome face again, memories of the things that just happened flooded her mind. Ano ba? Magsalita ka! Pagdedemand niya. Lintik. Tsak na wala siyang matinong masasabi sa lagay ng utak niya ng mga sandaling iyon, kaya tinalikuran na lamang niya mga ito. Nang lumabas siya ng bahay ay nakita niya sa labas si Lian, Haru at Waki. Nakangisi ang mga ito. "O Jane, tapos na ang session niyo ni Michael?" Tanong ni Waki. Pinukol niya ng matalim na tingin ng mga ito. Magliyab sana kayong tatlo." Pagkasabi niyon ay iniwan na niya mga ito. "Farah, pa 1 hour nga." Wika ni Jane sa may-ari ng Farah's Hive, ang nag-iisang computer shop sa Kalipogi. Nag-angat ito ng tingin. "Walang available na PC ngayon, pero may mag-a-out na." "Ate, pa-extend ng 1 hour sa number 10. Sigaw ng isang binatilyo na hindi tumayo mula sa kinauupuan nito. Bumaling sa kanya si Farah. "Naku, naunahan ka na. Ang batang yun ang dapat na mag-a-out na." Napasimangot siya. Pagkagaling niya sa bahay ni Michael ay naisipan niyang magpunta sa Farah's Hive. Naisipan niyang maglaro. Iyon ang pinakamadugo para mailabas niya ang inis niya. Wala na bang hindi malapit na mga out diyan? Meron, pero mga 30 minutes pa. Pumalatak siya. Matagal-tagal pa ang hihintay niya. Mukhang asar ka yata. Puna nito. "May problema ba?" "Napagtripan kasi ako ng mga kulokoy na lalaki rito sa inyo. Walang magawa sa buhay. Hay nako, huwag na nga natin pag-usapan ng tungkol doon." Humila siya ng silya. "Lalo lang ako nababad trip." "Let me guess, ang love life mo ang nagpapainit nila, no?" "Ganun ba talaga sila? Mga walang magawa sa buhay?" "Minsan, kapag wala silang magawa sa buhay nila." Tumawa pa ito. "Adik ka?" Inulit lang kasi nito ang sinabi niya. Medyo sumandal ito sa kinauupuan at pinagbasdan siya. "Siya nga pala, nabalitaan ko nang makakilala mo na si Michael nung mga bata pa kayo. Totoo ba?" Ayaw sana niyang pag-usapan ng kahit ano tungkol sa lalaking iyon dahil katatapos lamang niyang makaranas ng kahihiyan dahil dito. Sa kabilang banda, hindi rin siya mapakali na hindi ito pag-usapan. Para bang excited din siya pagkwentuhan nila ito. "Kababata ko siya," sagot niya. "Nagkahiwalay kami nung nasa high school na kami. Lumipat kasi sila ng bahay. Pero ang pagkakatanda ko noon, mag-best friend kami. Pero sa pagkakatanda ko noon, ako kasi ang tagapagtanggol niya sa mga nang-aapis sa kanya." "Talaga? Inaapis si Michael ng mga bata pa kayo?" Parang hindi ko yata ma-imagine yun. Ang laki-laki niyang tao, tapos ang suplado pa ngayon. Kaya siguro siya naging abogado para maipagtanggol niya ang naaapi, no? Nagkibit balikat siya. Pero alam mo, kahit tila walang katapusan ng kasungitan niyang si Michael, hindi pa rin maikakailang gwapo siya. Kaya nga lang, kahit gwapo siya, parang nakakatakot lumapit sa kanya. Okay lang kasi siyang tingnan sa malayo, pero kapag nasa malapitan na, parang aatikahihin sa puso. Nagwagapuhan ka kay Makmak? Parang hindi yata niyang gusto ang ideyang iyon. Type mo siya? Nako, hindi no? Maraying tanggi nito. Allergic ako sa gwapo. Ordinaryo lang itsura ko kaya hindi ako bagay sa gwapo. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa sinabi nito. Ngunit naiinis siya sa kanyang sarili dahil doon. Bakit siya nakahinga ng maluwag nang malaman niyang walang gusto si Farah kay Michael? Nahuli niyang nakatingin sa kanya si Farah. Nakangiti ito. Bakit? Tanong niya. You seem a little protective of your Makmak. Of course not. You like him, don't you? He's my friend. Of course I like him. Pero ngayon ay seryoso nang nararamdaman mo. Ibang level na. In love ka kay Michael, no? Lagot ka. What? Of course not. Sus, aminin mo na kasi. In love ka sa kanya.
Kaya mo nga ako parang sasaksakin kanina nang tanungin mo kung may gusto ko sa kanya. Wala nga sinabi, ano bang gusto ko sa kanya? Binato niya ito ng nilamukos na papel na nalambot niya sa ibabaw ng counter. Praning ka, kumuha ka na nga ng tauhan mo rito at nang hindi ka nasosobrahan sa radiation? Okay, but you're still in love with Michael. Sabi na nga hindi eh. Isa pang panunuksot sa sapatusin na talaga kita. Uy! Nagtaas lang ito ng kamay bilang pagsuko ng akmang huhubarin niya ang kanyang sapatos. Ikaw naman, masyado kang pikon. Kung ganyan ka ng ganyan sa bawat manunukso sa'yo, madali ka nang mapapaghalata niyan. Dapat cool ka lang para hindi obvious na type mo si Mike. Joke lang, joke. Ewan ko sa'yo, aalis na nga ako bago pa ako mabaliw sa'yo. Say hi to Michael for me. Bakit? Oo nga, Farah. Sabad ni Haru na kapapasok lang sa computer shop. Bakit ka mag-ahay kay Michael? Kay Jane ang isang yon. Pinandilatan niya ito. Naku, Horacio. Huwag mong sasabihin magaling kang reporter at papatulan kita kahit sikat ka. Yes, boss. Anito kapag kuwanay bumaling ito kay Farah. So, how's my best friend? Heto, busy sa pagpapayaman. Kumunot ang noo ni Farah. And by the way, who's your best friend? You're just a part of my terrible history. Tinawanan lamang ni Haru ang sinabi ni Farah. Napaka-sweet mo talaga sa akin kahit kailan, Farah Joyce. Kaya lagi kitang namimiss tuwing nangingibang bansa ako eh. Talaga lang ha? Ikaw lang naman ang hindi naniniwalang totoo lagi ang sinasabi ko sa'yo. Anito sa tinig na may halong pagtatampo. Pagkatapos bumaling ito sa kanya. Siya nga pala, Jane. Mabuti na lang at nakikita kita rito. Wala ako rito. Aniya. Kanina ka pa namin hinahanap ni Nalian at Waki. Guni-guni mo lang ako. Nag-amok si Michael kanina. Nagalit siya sa amin. Inupakan niya kaming tatlo. Mag-sorry daw kami sa'yo. Mag-sorry? Inasar ka raw namin eh. Huwag na huwag ka na raw ulit mag-aasa rin. At bakit daw? Dahil, tila napaisip ito. Basta, kailangan mo kami patawarin. Nakasalalay sa iyong kalagayan namin. Kapag hindi mo raw kami pinatawad, sisiguruhin daw niyang mabubulo kaming tatlo sa bilangguan. Naniwala ka naman? Para kang timang Haru. Nagjo-joke lang yun. Joke? Si Attorney Michael Evangelista magjo-joke? I don't think so. Kapag nag-joke yon, magugunaw ng mundo bukas. Utang na loob, Haru. Hindi ko trip na pagpapatulan ng kalokohan ninyo. Bad trip ako ngayon. Binalingan niya si Farah at nagpaalam na siya rito bago pa madagdagan ang dahilan para maasaran siya ng tao sa barangay na iyon. Halata kasi napalitan na ng tingin nito ang dalawa at ngumingiti. Pero habang naglalakad siya pabalik sa bahay ni Mags, ay naisip din niya ang sinabi ni Haru. Totoo man o hindi iyon, nakakatuwang isipin na hindi gusto ni Michael na may mang-asar sa kanya. Kunwari pang lalaking yon, sabi ko na nga ba't may lihim na pagnanasa sa akin? Natawa siya sa naisip. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!